Lahat ng mga nangyari doon, meron tayong benefit. May natututunan tayo. Katulad ng Elijah. O, di ba? Nakuha niyo po? Ano yun? Sa kanila yun eh. Pero ano yung para sa atin? Si Jesus Christ po yung larawan nun. Nakuha niyo po mga kapatid? Si Jesus Christ yung larawan nun na naghandog, bumaba sa kanya yung apoy, pero hindi siya na-consume. Ang na-consume yung judgment. Dito, ang na-consume yung handog. Ubos. Powerful yung judgment. Mahina yung handog. Pero dito kay Jesus Christ, malakas yung handog, mahina yung judgment. Natalo yung judgment. Greater sacrifice against judgment. Okay mo po? Maliwanag po ba? So, sabi dyan, kanino sinabi at ano ang sinabi? Oh, maliwanag po ba? Saan at ano yung intent? So, tinatanong po yun. Hindi basta salita na salita. And then, with what circumstances? Considering what goeth before and what followeth after. Ano? What goeth before and what followeth after. Ano ibig sabihin nun? Kung verse 5 yan. Chapter 5. Ano yung before? Yung chapter 4. And ano yung before? Nasa chapter 5 ka, di ba? Ano yung before? Chapter 4. And ano na yan? What goeth after? Di chapter 6. Yun, context. In the context. Yun ang pag-interpret ng Bible. Alamin yung context. Context, hindi yung ito ng verse na to, alamin mo rin yung verse before and verse after nung binasa mo. Amen po, para lumabas. Amen? So, that is interpreting the Bible, the Bible with its context. Bible, interpret Bible. Word, interpret word. Not you, hindi ka mag-interpret the Bible itself. Maliwanag po? Last verse, mga kapatid, 2 verses. Last. Therefore, my beloved, chapter 2, verse 12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Everybody say amen. Amen. Ito, lagi nating narinig to. Sabi niya, work out your own salvation. Ano itong ibig sabihin ng work out? Trabahuin mo. Mga kapatid, ang ating kaligtasan, hindi natin tinatrabaho. Nakuha niyo po mga kapatid, there's no work in our salvation kasi si Jesus Christ ang nag-work. Hindi tayo nag-work. We don't need to work. When you are saved, be sure, kapag ligtas na, pag tinanggap mo si Kristo, make sure you are saved. Gano'n po ba? When you are saved, make sure that you are saved. When you know you are saved, make sure you are saved. Hindi yung kaya, sabi dito, work out your own salvation. Makinig tayo, ang sabi dito, ano yung work natin? Own salvation. Verse 13. For it is God who works in you. Hindi kasi tayo nag-work. Si Lord ang nag-work sa atin. It is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Dito lumalabas mga kapatid, na kahit anong ginagawa natin mabuti, if you know you are saved, not by your works, you are saved by faith, God works in you, for you, and through you. Siya yung gumagawa sa buhay mo. Kaya ka nakakagawa ng mabuti because God works in you to will for His good pleasure. Hindi yan dahil sa ginawa mo yan. It is God who works in you. Kaya sabi niya, work out your own salvation. Dito tayo mga kapatid. Dito tayo tumingin. Work out what God worked in. Kaya sabi niya, it is God who works in. So, God works in. So, I must work out what God worked in me. Yung binigay sa akin ng Diyos, yun ang ilalabas ko. Hindi yung gawa mo. Kaya ang Diyos, hindi sinasabing maglingkod ka sa akin. Narinig natin, serve the Lord, serve the Lord. Yes, pero sinabi niya sa iyo, because He already worked in you. May ginagawa na sa sarili mo. Ilalabas mo lang yun.
for His good pleasure. Kaya kung tutusin, wala kayo pagmamalaki, Lord, naging musician po ako, ang galing ko mag-gitara, o ang galing kong kumanta, o ang galing kong mag-preach, Lord. Pinagpapagalan ko talaga lahat ng ginagawa ko para sa iyo, Lord. No? Kung yan ang sasabihin mo, sorry, hindi ko matatanggap yan. Dahil lahat ng ginagawa mo, it is God who works in you, for His good pleasure. Amen. Hallelujah. It's not you. If you know, kung alam mong sa'yo yan, baguhin mo yan. Don't accept it as you. Bigay mo kay Lord, Lord, hindi pala ako. Ikaw pala. Sorry. Humble yourself. Amen? Humble yourself. Everybody say amen. Amen. Last verse. Colossians 1:12-11, sabi niya, strengthen. It is a prayer. And I pray this for you, mga kapatid. I pray this for you. Strengthen with all might according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. Dito tayo mga kapatid. Prayer po ito ni Paul para sa good for the Colossian. And if it is good for the Colossian, it is also good for us. So I pray for you that you may be strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy. Alam nyo, minsan, dito tayo mga kapatid, tayo, mga magulang, o kahit sino sa atin, meron tayong responsibility. Tama? Amen? May mga gumagawa ng responsibility, tumutupad ng responsibility, kung tatay ka, nanay ka, kung anak ka, tumutupad ng responsibility. Meron hindi, meron gumaganap ng kanilang responsibility. But sometimes, responsibility turn to duty. Diba? Bakit duty? Alam mo ba, ikaw yung nanay. May responsibility sa anak mo, di ba? Pero later on, yung responsibility mo sa anak mo, nagiging duty mo na. Pag duty, ano nararamdaman? Yun, pagod, di ba? At pag napagod ka, ano? Hindi mo reklamo, kaya na, ano kong gawin to? Duty ko to eh. Duty ko to. Parang pinipilit mo yung sarili mong ginagawa mo, di ba? Amen? Kailangan kong gawin to, kailangan kong gumising ng maaga, para sa anak ko, kailangan ganyan, kailangan kong trabaho, yan. Duty na nga, hindi na responsibility. Kaya minsan, ginagawa mo yung responsibility mo, nakasimangot ka na. Hello? Why? Because your responsibility becomes your duty. While others, walang responsibility, pero masaya sila. Gusto nila magka-responsibility. You know why? Because their responsibility becomes privilege. Becomes privilege. Pag privilege yan, hindi ka nahirapan. Ginagawa mo yan na may galak, may saya, may comfort. Hindi, ito. Tapos mamaya nagalit ka, sinumbat mo mga kapatid. Ako nagpapakapagal ako sa'yo, tapos diba? Amen? Kaya, yung gumawa ng mabuti, makinig tayo mga kapatid yung gumagawa ng mabuti, sometimes, becomes duty. Iba yung gumagawa ka ng mabuti, like it's a privilege. Well, pag sinabing privilege mga kapatid, gumawa ka sa iyong kapwa, inisnab ka, hindi ka pinansin, still, you can say, thank you. Diba? Kasi, ginawa mo yun, dahil privilege mo yun. Yung katulong mo, na naglilingkod sa iyo ng maayos, okay, nagkamali siya. Pero, responsibilidad mong bigyan siya ng sahod.
Pero because it is a privilege, you can say, thank you kahit na binabayaran mo siya. It's a courtesy. Nariyanan po mga kapatid. Kaya, alam nyo, minsan naisip ko, katulad nito, may isip mo minsan talaga. Yung, minsan parang gusto mong sana pala, naibalik mo, ganyan, ganyan. Katulad nito, sa mga magulang, it's a privilege to be a parent. Tama ba? Kasi naging magulang ka eh. Yung iba dyan, hindi sila naging magulang. Wala silang anak. Privilege maging anak. Kasi naranasan mo maging anak. May iba dyan, walang kapatid. Privilege mo magkaroon ng kapatid. Diba? Lahat ng bagay sa buhay natin sa privilege. Amen? So kaya sabi dito, be strengthened with all power. According to the glorious might. Andun yung tatlo eh. Power, glory, might. Para saan? For patience. For all patience. And long suffering. With joy. Isa prayer. Nalaman po ba? Amen po mga kapatid. Hindi ito, tingnan nyo, na pag tayo nagkaroon ng tingnan nyo ha, be strengthened with all power. When you are strengthened with all power, sa tingin nyo, ano yung pag may power ka, para bang hindi ito yung power mga kapatid na okay, I am strengthened with all power with, according to His glorious might. Come. Pag-pray ka lang. I have power. I'm strengthened with power. Yung magagamit mo sa lahat ng ganong kapangyarihan. Pansinin nyo dito mga kapatid ha. Hindi naman may tatas siya. Ang sabi niya, strengthened with all might according to His glorious power. For what? For what? For all patience and long suffering. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sa Panginoon, magandang tingnan, gumagawa tayo ng mabuti. Tama po ba? Ibig sabihin, napakaganda sa mata ng Diyos. Hindi lang yung tayo ligtas na o kung anong meron tayo. Ang pinakamaganda sa Panginoon, nung nakikita tayo tumutulong sa ating kapwa. At sa oras ng trials, nakatayo po tayo. Kasi yung unang patience dyan is endurance. For yourself. Endurance sa sarili mo. Yung patience sa sarili mo. Ano yun? Saan tayo? Bakit kailangan natin ng patience? Saan? Sa mga pagsubok. Sa mga trials. Ibig po, hindi yung konting kibot, nanghihina tayo, sumusuko tayo. Hindi yun. Patience. Hindi yun yung patience, no? Bumibigay ka. So, itong patience na to, ito yung nai-endure mo or enduring. Enduring challenge, enduring trials in your life na naninindigan ka sa Panginoon. At pangalawang, yung long suffering na isa, para naman yung mga kapatid sa ibang tao. Nakawa niyo po? Yung ibang tao nakakasalamuhan natin. Nagkakaroon tayo ng long suffering sa kanila. Natitiis natin sila. Kunyari, example ganito, may yayaya mo isang tao, hanggang hindi mo pa mayayayaya. Long suffering ka na doon, di ba? Di ba? Sabi niya, oo, sasama ako. Okay, hindi. O, di ba? Nagkakaroon ka ng sobrang, hindi totoo yata sabi nito. Hindi ka nasisira sa Panginoon. Kaya yung kapangyarihan na yan, tingnan nyo, strengthened with all might according to His glorious power for all patience, endurance in your trials, in your daily life. Endurance. Yung kapangyarihan yan, kailangan mo para magkaroon ka ng patience. At saan pa? Patience sa sitwasyon mo, patience sa long suffering sa ibang tao. At hindi lang po natatapos yun. Long suffering sa mga kapwa sa ibang tao, ganyan-ganyan. With joy. Hindi nag-i-injure ka na hirap ka, pero lungkot ka na. Hindi, with joy. Amen? Yan yung power.
Hindi power na pag pinag-pray mo, gumaling agad, pinalayas mo din mo, limay, nandun naman yun. Amen po mga kapatid? Amen? Oh. Hindi ko nasabi kanina mga kapatid. Kunti na lang. Di ba sabi sa Sodom, kung nakita lang ng Sodoma itong miracle na ito, magbabago sila. They will remain. Tama? Amen? Ano ibig sabihin? Nandun yung word ng miracle. Masasamang tao ito. Pero pag nakita nila itong miracle na to, they will remain. Nandun yung keyword, miracle. Ang ibig sabihin dito, tayo sa buhay natin, may mga nakikita tayo, kakilala natin, kaibigan mga kapatid, na nahihirapan, depressed, or anxiety. You just need to, what? Release miracle in their life. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Yes. How do you release? Sino magre-release ng miracle sa kanila? Kayo. Pray for them. Release miracle into their life. And when they see it, they will remain. Yung mga akala natin, wala ng pag-asa ko, pray for them. Yung mga tao nakagalit natin, maluko yata talaga ito, pray for them. And release miracle in their life. Sabi na if they see this miracle, makikita mo, when you pray for them, kung ano man kailangan mo, pag-pray mo sila, sa araw, marirealize sila ang Panginoon. Release miracle in their life. So, paano yun mga kapatid? Sino ba mag-release tayo? Bakit? Sabi na, ang sino mang nanampalataya sa Panginoon ay may ganitong tanda. Ano yung tanda? You will cast out demon. Tama? You will pray for the sick. You will lay hands and they shall be recovered. Diba? Mark chapter 16 verse 16. Babasahin ko lang ha, kapatid. Ito, last na talaga. Last na talaga. And endurance with joy. Are you enduring, mga kapatid? No, hindi. Yes, you are enduring. Is it with joy, mga kapatid? Ay, gutom na, with joy. Amen! Hindi pa naman pala gutom. Maliwanag po? Ngayon po mga kapatid, kasi injury. Pag nag-i-injure ka, mahihirap ka talagang mararanasan. Tama po ba? Hindi yung subo lang ng subo sa'yo. May injury at tagal naman. Kain na ako eh. So, injure with joy. Ang tagal. Hindi, with joy. Ako sabi ko sa anak ko, kapatid, pareklamo eh. Mainit. Hindi, tumahimik ka lang. Tanggapin mo lang yan. Sa araw mawawala yan. Matututunan mo mag-endure. Di ba? Amen. Nasaan na ba yung Mark? Okay, next 16. Sabi niya, and he said to them, and these signs will follow those who believe. Do you believe? Makinig tayo. Do you believe? Sabi niya, this sign will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Dito tayo tumingin ng konti. Sign ito ng mga nananampalataya. These things will follow. If you believe, follow this. Follow. Amen? Sabi niyan, you will lay hands. Di ba? Lay hands on the sick. Karamihan, may sakit eh. Lay hands. You will lay hands on the sick and they shall recover. Recover is future. Tama mo ba? Ano yung part natin? Lay hands. Where's your hands? Lay. Hands. Lay. That's your part. Ano yung part ng Panginoon? Ikaw ba magpapagaling? Hindi. They shall be, ang Diyos, they shall be recovered. So pag hindi kumaling, malulungkot ka? Malulungkot ka? Hindi. Bakit? Hindi naman ikaw magpapagaling.
Amen po ba? So, ang part natin is to lay hands. Lay hands, lay, and then God will go. He shall future recover. Just pray. Just pray. Yung iba nga, hindi na nga nagpe-pray. Hindi pa nag-lay hands. Kaya na po mga kapatid. Those who believe, this sign will follow. Kaya na po. So, purihin ang Panginoon. So, sino maggagawa niyan sa atin magmumula yan? Tayo. Tayo, mga mananampalataya. Hindi kailangan pastor, mga kapatid. Lahat po tayo. Those who believe. Ang naniniwala ba yung pastor lang? O naniniwala ka din? Kung naniniwala ka, this sign will follow. Kaya sabihin mo estudyante ka, kaya sabihin mo bata ka, when you pray and you believe in the Lord, and you patong mo yung kamay mo, lay hands for the sick, they shall recover. Gawin mo. Kailangan ba mananampalataya yung patungan mo? Hindi. Kahit hindi mananampalataya yan. If you need it, give it to him. Give it to him. Maliwanag po mga kapatid. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ang Diyos. Thank you Lord. Thank you Jesus. So study to show yourselves approved unto God. That a workman that need not to be ashamed. If you study the word, you need not be ashamed. Kaya kung isipin nyo mga kapatid, we need to study the word. We need, no? Oo, ligtas na po tayo, but God wants us to study. And God wants us to labor to enter His rest. To study is to enter His rest. Hindi ito nakakapagod. Ito ay nakakapagbigay sa atin ng trabaho. Purihin ng Diyos, taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat po Panginoon. Purihin ka. Salamat po. Tinuruan mo po kami. Pinaunahan po sa amin magkaroon ng teachable heart. Humble heart. Thank you Lord. Ikaw din ang nagsabi Panginoon na you work in us. For us Panginoon. Even the performance for your good pleasure, Panginoon. According to your good pleasure. Kaya salamat, Panginoon. Alam po namin na kami po ay tumanggap na, Panginoon. We are already in Christ. We are already entitled for all the blessings in the heavenly places. All we need is to believe. Continue to believe and use our faith to believe that you will do. You will supply us all, above all, we ask or think. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa mensahe, sa pagtuturo sa ngayon para mag-aral sa salita ng Diyos. Bigyan mo po kami ng desire, Panginoon, sa Espiritu na mag-desire po kami. Magsimula po kami. Even a little step, Panginoon. Makapagsimula po kami na magbuklat, magbasa sa iyong salita at sundan ang nais kong ipakita sa amin, ituro sa amin. At magawa po namin rightly divide the word and to interpret the word. Not based on our knowledge, not based on our intelligence, but in the light
of the context, Panginoon. In the light of grace, not of the law. Because we are now under grace. We are not under law. We are under the supply. We are not under the demand. We will not go through the wrath. We are saved from the wrath to come. Thank you, Jesus. We are entitled when the rapture comes. We shall be with you, Lord. Salamat, Panginoon. And teach us, Lord, to be occupied with your word. Rather than be occupied with the world, with the problems of this world, Panginoon, with the trouble that the world bring to us. Teach us, O Lord, to be occupied with your word in our heart, in our mind, in our soul, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat na ginamit ng Panginoon. Salamat po sa lahat na ginamit mo, tumugtog, umawit, sa lahat ng nakinig. Maging sa mga kapitbahay na naabot ng tinig nito, Lord, wala po imposible sa iyo, Panginoon. Kausapin mo po sila. Speak to their hearts, Panginoon. Speak to them, Panginoon, through your word. As always, every time they hear your voice, they hear your word, Panginoon. And even when they open the Bible, Panginoon, speak to them plainly, Lord. And grant them their eyes to see and their heart to hear, Panginoon. Let them see you, Lord, face to face. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sa araw na ito, kasama kapatid namin na wala dito, Panginoon, we pray for them. Ano man sitwasyon nila, Lord, mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Sawayin mo po ano mang gawa ng kaaway, naging dahilan para mahadlangan sila. Sirain mo po ang mga hadlang sa buhay nila, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. And open door of faith upon them, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang puso. Your grace be upon them, Panginoon. Let your light shine in their hearts, Panginoon. At magkaroon sila ng desire, Lord, na hindi pwedeng mawala sa kanila. Hindi nila kayang tagalan na hindi sila makapakinig na yung salita, Panginoon. Lord, grant them your grace upon them, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. I speak grace over them, Lord. In Jesus' name. And for us today, right now, Lord, bless every one of us, our family, our children, and loved ones. Preserve us all, Panginoon. Strengthen, Lord. As Paul prayed to Colossians, good for Colossians, it is also good for us, Lord. So I pray for this church, that everyone, Lord, be strengthened with all might, their family, their children, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy. Thank you, Jesus. Sa lahat na aming gagawin, Panginoon, magkaroon kami ng joy, Panginoon. Even our responsibility, make it our privilege, Panginoon, to the glory of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Everything we do, Lord, is a privilege. In Jesus' name. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. The Lord bless every one of you. Bless you with the blessing of Father Abraham, your family, your children, your loved ones. Preserve you.
keep you from every sickness, from every danger, from every calamity, from every darkness by the blood of Jesus. Make His face shine on you, grant you peace, shalom, wholeness, well-being in the name of Jesus. Be gracious to you in the name of Jesus, and wherever you go, you will find grace in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you, and the Lord loves you so much. See you next Sunday.